nahawakan ng laylayan. Ang sabi sa gospel, ang ganda eh. Ang result, immediately, her flow of blood stopped. Natuyo. Na-feel niya, tuyo. Eh maganda yung drama eh. Ang ganda ng drama, ano yung drama? Jesus asked, who touched me? Naku, sabi ng mga apostoles, don't be KJ. Huwag kang killjoy. Libo-libo yan eh. Now you ask, who touched me? Hindi nga maganda naman sa Tagalog. Sinong humipo sa akin? Ikaw ba naman, babae, manghihipo? Eh, nanghihipo, lalaki. Abas dito, babae nang hipo, kaya nagkakahiyaan pa. Medyo, ako po. Sabi ni Jesus, look at the words of Jesus. Daughter, your faith has saved you. Go in peace and be cured of your affliction. Anong ibig sabihin na ito? Faith heals. Faith saves. Yung babae, dalawa. Biyaya ang kanyang natanggap. Siya'y nahilom at siya ay naligtas. Amen. Purihin natin ang Panginoon. Doon naman sa isa, malapit na, naku, 12 years old naman. Yung anak ng synagogue leader. Eh dahil nga in between nangyari, nung dumating sila doon sa bahay, aba, iyakan na. So, Jesus asked, why this commotion and weeping? The child is not dead but asleep. Oy, hindi yan patay. Tulog lang. Ito yung mga usisera, they ridicule Jesus. Kinutya, kung tulog, patay na nga, ganyan, And anong ginawa ni Jesus? Ang ganda. And Jesus put them all out. Kayong mga usisera, labas! Lumabas! Yung mga walang pananampalataya, labas! Anong kinuha ni Jesus? Jesus took along the child's father and mother and those who were with him and entered the room. Yung kanyang 3 apostoles na punong-puno rin ng pananampalataya. Amen. Ang ganda ng proseso. Pag mayroon kang gustong pagalingin, yung mga walang pananampalataya, labas. Kunin mo yung mga may pananampalataya. At ito nangyari. Ang ganda nangyari. Jesus took the child by the hand. Hinawakan na naman. And said to her, Talitha kum, or little girl, I say to you, arise. Look at the words again. Hinawakan. Sinabi, Talitha kum. Ano nangyari? Ang sabi sa gospel, the little girl arose immediately and walked around. Ang ganda. Word equals action. Thank God we have Jesus, our healer. Jesus who healed 2,000 plus years ago is the same Jesus who is healing at this very moment. Kaya ngayon mga kapatid, nais nyo bang maranasan ang paghilom sa mga sandaling ito? Meron po tayong inimbitahan para mag-witness. Let's welcome in our midst Sister Maria Victoria Punsalan. Sister Marivic, kung papaano siya hinilom ng ating Panginoong Hesus Kristo. Good morning po, brothers and sisters in Christ. Good morning, Father Glenn. Ako po isang TFC subscriber sa California. Last April po, nag-start po yung problema ko physically. Nakakapa po ako ng lump on my left breast. And then, yung anak ko po ang nagdala sa akin para patignan ako sa doctor. Sa totoo po, yung family namin, lahat po ng sakit, name it, meron po kami. My father died of lung cancer. My brother died of leukemia. May isa pong ovarian cancer survivor ako na sister ko. Nanonood po siya ngayon. Hi, sister. Magmula po nung April, May hanggang June, nakaka-attend lang po ako ng mass sa TV through TFC. Lubos po akong naniwala sa paggalaw ng Panginoon sa akin. Sapagkat nung mga panahon po na yon, talagang I'm very hopeless. Natakot po ako. Akala ko, isa po ako sa pamilya na matutulad na mamamatay because of cancer. But then I kept the faith going. Nakikinig po ako every Sunday.
Sa healing po, after the Mass, talagang itinataas ko yung kamay ko at hinahawakan ko po yung portion kung saan po sinasabing meron akong lump, meron akong cancer. A series of medical tests ran for like 2 months. Para po sa inyo, sasabihin nyo, mabilis para ma-detect yung sakit ko. But for me, every single day is very, very long, para pong taon ang hinihintay ko just to know the result. Tsaka po yung agony and pain of waiting na yung sasapitin ko dahil hindi pa po ako talaga ready. I'm a single mom for like 15 years. Ako lang po yung breadwinner sa family. So sabi ko, Lord, wag muna. Alam ko, mahal mo ko. Alam ko, may mission pa ako sa'yo. 5 years before po kami nag-migrate sa States, I used to be a lector commentator sa St. Paul's, the Apostle Church, dyan po sa Mother Ignacia. And then, June 11 po, na-schedule po yung final biopsy for my breast, bilateral core biopsy, para po malaman kung ang susunod na procedure po ba, ooperahan ako, ikikimotherapy, o papainumin ng gamot, o bahala na siya kung talagang deadline ko na po dito. So before that, during the healing mass, naririnig ko po yung healing concert. Si Father Jerry Orbos, si Father Lino, Father Joey, si Father Glenn. Yung F4 po, yung 4 na guwapings. So I decided to finally, kahit anong mangyari after the June 11 test sa akin, whether wala o nandyan na yung result, uuwi po ako to finally attend yung Praise, Healing, and Worship every Thursday from 8 to 9:30 dyan po sa Jansen sa Christ the King. So June 11, nagawa po yung test. June 16 po, Tuesday yon. From LA, I flew into Manila. June 18 po is Thursday, so naisip ko agad, I'm going to attend the worship. Masaya po and very warm yung welcome po ng family, nitong Healing Eucharist at ng mga kapatid ko sa pananampalataya. At the time, inggit na inggit po ako doon sa nagbigay ng testimony. Sabi ko, before ako umalis, alam ko tatayo ako dyan sa harapan. Alam ko may mission akong gagawin. Kasi ang sinasabi nila, I came from Las Piñas, I came from Bulacan or something. Gustong-gusto ko nang tumayo, hey, I came from Carson, California. Ilang miles ang binyahe ko for this. Because of faith. Hindi ko po alam kung matigas ang ulo ko na dapat inintay ko yung result. Kasi alam ko po, pag nandito ako, hindi ako mapapakali. Pero iba po ang nangyari. Nung nasa Praise, Healing, and Worship po ako, wala po akong naramdaman kung di comfortable po ako. I'm very alive. I'm very happy. Talaga ang Holy Spirit po, mamula sa ulo hanggang sa duluduluhan po ng hinlalaki ko sa paa, talaga pong naramdaman ko. Naramdaman ko ang Panginoon na kumikilos at gumagalaw sa akin. June 19 po, supposedly yung result ng test ko babasahin na at dumating sa Amerika. June 19 ng 4 in the afternoon at 8 a.m. naman po dito ng Saturday, tumawag po yung daughter ko at nag-overseas call siya. Sinabi niya, Ma, your result sa biopsy mo dumating na. I have to read it kasi I have to schedule you if ever kung ano man ang result nito for your operation para habang nandyan ka, pagbalik mo dito, magawa na yung procedure sa'yo. Sabi ko, anak, baka naman malungkot na naman ako kasi last Thursday narinig ko hindi tuloy yung healing concert. Nandito ako, sabi ko, kasi gusto kong gumaling. Gusto kong panuurin yon. Pero sige, andyan na basahin mo na para matapos na. Okay, Ma, just keep still, just pray, and let's hope for the best. Binubuksan ng anak ko yung envelope habang ako sa kabilang linya nagdadasal. Lord, thy will be done. Jesus, help me, sabi ko. Babasa po yung anak ko, umiiyak siya na tumatawa siya. Pero ako talagang sa kaibuturan ng puso ko, wala akong binabanggit. Jesus, in Jesus' name, I'm already healed.
Alam niyo po ba kung ano lang yung kataga na nag-register sa binabasa ng anak ko na result? Yung salitang normal. Nung matauhan ako, sabi ko, Nak, pakibasa nga ulit. Ma, yung St. Mary's Hospital was very happy to inform you that the result of your core biopsy was both normal. Di ba po ang saya-saya? Amen. So, nagpapasalamat po ako at hinihiling ko po sana sa inyo na huwag po kayong mawawala ng pag-asa. Keep the faith going. I-lift up nyo lang po kay Lord. Tama po si Father. Pag sinabi nyong Jesus sa'yo na lahat, siya na po ang aaksyon. Huwag na kayong mag-alala. Amen. Thank you so much, Sister Marivic. Mga kapatid, buhay na buhay ang Diyos. Ang Diyos, si Jesus na naghilom 2,000 years ago, sa mga sandalang ito, siya pa rin ang naghihilom sa atin. Amen! We now rise as we profess our faith and say, I believe in God. The Father